Nagsimula ang kwento sa isang teenager na babae na nagngangalang June na kakalipat lang sa Milan, Italy kasama ang kanyang ina. Ang nanay ni June ay isang pintor at music. Si June ay matagal nang nabubuhay na wala ang kanyang ama. Bago siya tumungo sa kanyang bagong paaralan, si June ay tahimik na tumingin sa larawan ng kanyang yumaong kapatid na pumanaw 2 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa kanyang ina at nagmamadaling umalis, second stepping sa isang elite school na puno ng mga anak ng mayayamang negosyante at makapangyarihang opisyal. Ngunit sa sandaling dumating si June, tinawag siyang second sover nina Amelia at Blay. Sila ay nakaestilo, tiwala, at malinaw na nakasanayan na nasa tuktok ng social ladder. Seconds June, on the other hand, stiff and simple, like she is trying her best not to stand out. Nang walang pag-aaksaya ng oras, segundo ay kinuha nila siya sa ilalim ng kanilang pakpak, ipinapakita siya sa paligid at binibigyan siya ng mabilis na rundown sa kung paano gumagana ang mga bagay sa paaralang ito. At habang naglalakad sila ay biglang nalipat ang atensyon ni June sa isang gwapong estudyante na nagngangalang James. Maaaring magmukhang kaakit-akit si James, ngunit iba ang sinasabi ng kanyang reputasyon. Kilala siya bilang playboy at higit pa doon, isa siyang kinatatakutang street fighter. Mabilis na binalaan ni Amelia si June na layuan siya. Nang sa wakas ay nakarating na si June sa klase, pinakiusapan siya ni Professor Alex na magpakilala sa harap ng lahat. Pagkatapos nito, umupo siya sa isang bakanteng upuan at sa tabi niya ay si Will. Siya ay matalino, tahimik, at ang uri ng lalaki na pinipigilan ang sarili. Nagsimulang mag-usap sina June at Will, at parang nakahanap na siya ng kalmado at normal na makakaugnayan. Ngunit biglang sumulpot si James at pilit na pinaalis si June sa kanyang upuan. Pinatay agad ito ni Professor Alex at inutusan si James na maupo sa ibang lugar. Hindi nagtagal, tinanong si June tungkol sa kahulugan ng isang sikat na tula. Sa gulat ng lahat, madali niyang sinagot ito na parang wala lang. Si Will ay malinaw na humanga at nang hindi sinasabi ito ng malakas, nagsisimula siyang makaakit ng damdamin. Maya-maya, habang nakaupo si June sa garden ng school, nilapitan siya ni Will at inabutan siya ng mainit na tasa ng kape. Pinupuri niya ang kanyang kaalaman sa panitikan at tula. At halatang natutuwa siyang kasama siya. Pagkatapos ay bumalik na siya sa klase. Pagkaraan ng ilang sandali, ang isang maliit na aksidente ay nagiging isang malaking problema. Aksidenteng natapon ni June ang kape sa shirt ni James habang naglalakad siya. Hinawakan niya si June at kinaladkad papunta sa banyo ng mga lalaki kung saan tinakot niya ito at pinilit itong linisin ang kanyang mga damit. At ganoon din, nagiging komplikado ang bagong buhay ni June sa Milan. Nang malapit nang umalis si June, sinabi ni Amelia sa kanya na alam na niya ang nangyari. At ang malala pa, pinag-uusapan na ito ng buong school. Gayunpaman, sinabihan ni Amelia si June na huwag pansinin ang chismis at huwag hayaang makuha siya ni James. Pagkatapos ay inanyayahan niya si June na pumunta sa isang party kasama nila ng gabing iyon. Sa bahay, sinabi sa kanya ng ina ni June na kinabukasan ay mayroon siyang mahalagang pagpupulong kasama ang kanyang amo, si Jordan, at ilang mga namumuhunan. Ang problema ay nahihirapan si Jordan na maghanap ng yaya para sa kanyang bunsong anak. Kagad na nag-alok si June na tumulong sa loob lamang ng isang araw, ngunit ang kapalit, hiniling niya sa kanyang ina na payagan siyang pumunta sa party ng gabing iyon. Pagkatapos makakuha ng pahintulot, si June, musika, ay kinuha mamaya ni Amelia at Blay. Sa sandaling makita nila ang kanyang simpleng damit, napagpasyahan nila na kailangan niya ng kabuuang makeover. Binihisa nila siya ng pulang gown na mukhang matapang, sexy, at eleganteng. At pagkatapos ay dinala nila siya sa isang nightclub. At hindi ito basta-bastang club. Kasabay ng party atmosphere, mayroon ding MMA fight event na nagaganap doon. Hindi nagtagal, nahanap na ni Will si June. The second he see her in that dress, lalo siyang nabihag. Humihingi siya ng paumanhin para sa kung paano siya tratuhin ni James kanina at sinubukan niyang ipaliwanag na hindi naman masama si James gaya ng nakikita niya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Will ang isang bagay na mahalaga. James best friend na niya simula bata pa sila. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang nabaling ang atensyon ng mga tao sa isang anunsyo tungkol sa pangunahing kaganapan na magsisimula na. Itatampok sa laban ng defending champion laban sa isang challenger na kilala sa pagiging brutal na agresibo. At ang ikinagulat ni June, ang defending champion pala ay walang iba kundi si James. Hindi nagtatagal ang laban. Napatumba ni James ang kanyang kalaban sa nakakagulat na kadalian na iniwan ng mga tao na umuungal sa pananabik. Pagkatapos ng laban, dinala ni Will si June para batiin si James. Habang nandoon sila, lantarang sinabi ni Will kay James na gusto niya talaga si June at pinakiusapan niya itong tratuhin ito ng mas mabuti mula ngayon. Habang nag-uusap ang magkaibigan, may napansin si June na kakaiba sa isang kalapit na basurahan. Isang sireng.
Ang site ay agad na nagpapataas ng nakakagambalang hinala sa kanyang isipan na si James ay maaaring gumagamit ng mga steroid. Pero bago pa siya makatingin ng malapitan, bigla siyang naputol ni Austin, ang trainer ni James. Mamaya sa gabing iyon, habang ang lahat ay nag-e-enjoy sa party at sayawan, saglit na umalis si Will kay June para kumuha ng inumin. Ilang sandali pa, napansin ni June na may kausap siyang ibang babae. Casual na ipinaliwanag ni Amelia na ang babae ay si Diana, ang dating kasintahan ni Will. Nang matapos ang pag-uusap nila ni Amelia, bigla na lang nahanap ni June ang sarili na kaharap ni James. Nang walang maraming paliwanag, sinubukan niyang pilitin siyang umalis sa club. Ang magaspang niyang ugali ay lalo lang siyang naiinis sa kanya. Pero mukhang walang pakialam si James. Sa halip, binalaan niya si June na layuan ang buhay ni Will. Hanggang sa sinisiraan siya, inaakusahan siya na siya ang klase ng babae na hinahabol lang ang mga mayayamang lalaki tulad ni Will. Nang sa wakas ay umuwi si June, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Will na nagtatanong kung nasaan siya. Nagpasya siyang huwag sabihin sa kanya ang tungkol sa nangyari sa club at sinabi na lang niyang umalis siya ng maaga dahil may aasikasuhin siya. Bago matapos ang usapan, binanggit ni Will na siya. Gusto siyang ilabas sa susunod na araw para bisitahin ang isang art building sa isang lugar sa Milan. Masayang sumang-ayon si June. Nang maglaon ng gabing iyon, mas lalong lumakas ang kuryosidad sa kanya. Nag-scroll siya sa social media ni Will at napansin niya ang ilang larawan ni James. Hindi man niya kayang panindigan ang ugali ni James. Aminin niyang may kakaiba sa kanya na nakakaakit. Kinabukasan, dadalhin ni Will si June sa paglalakad sa isa sa mga makasaysayang gusali ng Milan. Habang naglalakad sila sa lungsod, pinag-uusapan nila ang kanilang mga libangan, pangarap, at mga bagay na inaasahan nilang gawin sa hinaharap. Ibinahagi din ni Will ang kaunti tungkol sa matagal na nilang pagkakaibigan ni James. Ayon sa kanya, kahit na si James ay nakakainis at walang ingat kung minsan, sa kaibuturan, siya ay isang hindi kapani-paniwalang tapat at taos-pusong kaibigan. Inamin din ni Will na may certain charm si James na madaling mahulog sa kanya ang mga babae. Agad namang hindi pumayag si June. Sa kanyang mga mata, si James ay walang iba kundi isang mayabang na lalaki na masyadong kumpiyansa sa kanyang sarili. But somewhere in the middle of their conversation, the mood suddenly shifts. Will leans in and kiss June. Mula noon, opisyal na silang dalawa na naging mag-asawa. Nang maglaon, tinupad ang kanyang pangako sa kanyang ina, nagpaalam si June kay Will at tumungo upang alagaan ang bunsong anak ni Jordan na si Jasper. Sa harap ng kanyang ama, kumikilos si Jasper na parang pinakamatamis na bata na may isip. Magalang, masayahin, at puno ng ngiti. Pero sa sandaling umalis si Jordan, lumalabas ang tunay na pagkatao ni Jasper. Ang batang lalaki ay lumalabas na hindi kapani-paniwalang malikot at mahirap kontrolin. Habang sinusundan siya ni June sa paligid ng bahay, bigla siyang nakagawa ng isang nakakagulat na pagtuklas. Music, si Jasper ay hindi lamang ang bunsong anak ni Jordan. Siya rin ang nakababatang kapatid ni James. Habang magkasamang tanghalian, nagsimulang magsalita si Jordan tungkol sa kanyang buhay pamilya. Medyo matagal na pala siyang hiwalay sa dati niyang asawa. Sa kasamaang palad, pagkatapos niyang magpakasal muli sa isang kakilakilabot na lalaki makalipas lamang ang ilang buwan, bumagsak ang mga bagay. Ngayon ay dumaranas siya ng malubhang problema sa pag-iisip at ginagamot sa isang psychiatric hospital. Ang pagkarinig ng kanyang ama na nagsasalita tungkol sa kanyang ina ng ganoon ay agad na nag-trigger ng galit ni James. Hindi niya matanggap ang paraan na tila inilantad ng kanyang ama ang masakit na nakaraan ng kanyang ina. Mabilis na nauwi sa pagtatalo ang tensyon. Sa kalaunan, pumasok si Jordan at hiniling na humingi ng tawad si James kay June at sa kanyang ina. Sinabi rin niya kay James na i-escort si June sa isang party na hino-host ng kanyang mga kaibigan sa gabing iyon. Nang malapit na silang umalis, tumanggi si June na sumakay bilang pasahero sa motorsiklo. Sa halip, siya mismo ang nagpipilit sa pagmamaneho nito. Sa una, iniisip ni James na dapat ay nagbibiro siya, ngunit ang hindi niya napagtanto ay dating isang magkakarera si June. Sa oras na dumating sila sa party, napansin agad ni Will si June na nagpapakita kasama si James at hindi niya maitago ang kanyang selos. Matapos ipaliwanag ni June ang sitwasyon, sa wakas ay naintindihan na siya ni Will at pinapasok siya. Lumalabas na ang partido ay nagho-host din ng isa pang laban. At si James ay muling nakatakdang makipagkumpetensya. Habang naghahanda para sa laban, napansin ni June si Austin na binibigyan ng iniksyon si James. Nag-aalala, agad siyang nagtanong tungkol dito, ngunit inalis siya ni James at sinabihan siyang huwag pakialaman ng kanyang buhay. Maya-maya, habang hinahanap ni June si Will, biglang hiniranggan ng isang lalaki ang kanyang dinadaanan at sinubukan siyang asarin. Sa kabutihang palad, lumitaw sina Will at James sa tamang sandali at mabilis na pinalo ang lalaki.
Ang kalbong kakalusob lang ni James ay kalaban pala niya sa darating na laban. Halatang nagagalit ito kay Austen. Sinisisi pa niya si June sa dahilan ng kaguluhan. Nang matapos ang party, iminumungkahi ni Will na tumulong silang iuwi si James dahil halatang lasing ito. Habang si Will ay bumalik sa loob para kunin ang wallet na naiwan niya, biglang tinawagan ni James si June at sinimulan siyang ligawan. Noong una, sinubukan siyang balewalain ni June, ngunit unti-unting sinisira ng alindog ni James ang kanyang pagtutol. Lalong lumalakas ang tensyon sa pagitan nila. Akmang maghahalikan na sila, biglang bumalik si Will. Lagi ka bang ganito kaganda? Tumigil ka. Tumigil ka. Kung kukunin mo ulit ako, kakagayitan ko yung daliri mo. Kalaunan ng gabing iyon, nag-iisa sa kanyang silid, natagpuan ni June ang kanyang sarili na nakulong sa isang mahirap na emosyonal na problema. Sa isang banda, nandyan si Will, mabait, maamo, at laging nagmamalasakit. Sa kabilang banda, nandyan si James, na ang musika, matinding presensya ay patuloy na nananatili sa kanyang mga iniisip. Habang nakahiga siya doon at nag-iisip, biglang nakatanggap ng mensahe si June mula kay James. Ang mensahe ay matapang at puno ng tukso. Sa una, sinubukan niyang huwag pansinin ito. Ngunit nang magsimulang magpadala si James ng mga voice message na puno ng panunukso at pang-aakit, nagsimulang mawala ng kontrol si June sa kanyang emosyon at ang tukso ay nagiging mas mahirap labanan. Kinabukasan sa paaralan, nilapitan muli ni James si June, tumatawa sa nangyari noong nakaraang gabi. Nakaramdam ng kahihiyan, tumalikod si June at tinawag siyang walang hiya na inakusahan siyang sinusubukang nakawin siya palayo kay Will. Tinamaan si James nang sinabi niya. Nag-alab agad ang kanyang init ng ulo. Sa paningin niya, si June ay walang iba kundi isang murang babae na hindi man lang close sa type niya. Ayon sa kanya, ang dahilan lang ng panliligaw niya sa kanya in the first place ay para subukan kung karapat-dapat ba talaga itong maging girlfriend ni Will. Sa panahon ng pahinga sa paaralan, nakatanggap si James ng tawag sa telepono mula kay Austen. Sinabi sa kanya ni Austen na ang kanyang nakaraang kalaban ay sumang-ayon sa isang rematch at ngayon ay kailangan nilang makahanap ng isang ligtas na lugar upang isagawa ang laban. Pinipilit niya si James na ayusin ito sa lalong madaling panahon. Nang walang pag-aaksaya ng oras, humingi ng tulong si James kina Danny at Blake na nag-set up ng laban sa isang lumang gusali na hindi kalayuan sa paaralan. Katulad ng bago ang bawat laban, binibigyan ni Austen ng panibagong injection si James bago magsimula ang laban. Pero sa pagkakataong ito, may kakaiba. Ang reaksyon sa katawan ni James ay mas malakas kaysa karaniwan. Ang kanyang adrenaline spike at ang kanyang mga emosyon ay nagsisimula ng hindi makontrol. Matapos manalo sa laban, biglang nakaramdam ng matinding pagkahilo si James. Ang kanyang katawan ay nagsisimulang nangangati sa buong katawan at siya ay mukhang hindi maganda. Nang makita ito, mabilis na sumugod si June para tulungan siya. Ang mga sintomas ay masyadong pamilyar sa kanya. Napagtanto niya kaagad na ang nararanasan niya ay ang epekto ng paggamit ng steroid. Sa sandaling iyon, ibinahagi ni June ang isang masakit na alaala mula sa kanyang nakaraan. Ang kanyang kapatid na lalaki ay minsan ay dumaan sa parehong bagay, at sa huli, siya ay nawala ang kanyang buhay dahil sa mga steroid. Habang ipinapaliwanag niya ito, biglang sumulpot si Austen sa malapit. Galit na galit si June sa nakikita niya at agad niyang inilabas ang lahat ng galit sa kanya. Samantala, hinahanap na ni Will si June. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa hindi kilalang numero na naglalaman ng larawan ni June kasama si James. Ang imahe ay agad na pumukaw ng selos sa loob niya. Nasaktan at bigo, nagsimulang uminom ng malakas si Will at nauwi sa paglabas ng kanyang pagkabigo kay Diana. Kasabay nito, patuloy na lumalaki ang tensyon sa pagitan nina James at June. Dahan-dahan, ang mga damdaming pilit nilang itinatago ay naging imposibleng balewalain. Sa sandaling iyon, pareho na silang umamin na nahulog na sila sa isa't isa. Isang pag-ibig na tahimik na nabubuo simula nung una silang magkita. Pero nang maghalikan na sila, biglang sumugod si Danny na may daladalang balita. Nagkakaroon ng seizure si Will. Si Will pala ay may epilepsy. Pagkarinig nito, agad na sinabihan ni James si June na umuwi muna. Gayunpaman, nang sa wakas ay dumating si June sa bahay, isa pang pagkabigla ang naghihintay sa kanya. Biglang sumulpot si Austen sa bahay niya. Nang gabing iyon, nagkataon na nasa labas ng bayan ang nanay ni June, kaya mas nakakatakot ang sitwasyon. Binyantaan ni Austen si June at binalaan siya na huwag makipag-ugnayan kay James. Kung tumanggi siya, sinasabi niya na hindi siya magdadalawang isip na saktan siya at ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, isiniwalat din ni Austen ang isang nakakagambalang katotohanan. Siya talaga ang stepfather ni James. Pagkaalis ni Austen, napapailing pa rin si June nang may kumatok sa pinto, pero this time si James naman. Sa takot sa banta ni Austen, nagpa siya si June na huwag sabihin sa kanya ang nangyari.
Sa halip, magdamag silang dalawa na nag-uusap tungkol sa maraming bagay, pag-ibig, buhay, at pagkakaibigan. Inamin ni James na hindi naging madali para sa kanya ang paglaki. Ang kanyang mga magulang ay palaging abala sa kanilang negosyo, iniwan siyang napapaligiran ng kalungkutan at emosyonal na kawalan. Sa paglipas ng panahon, ang paghihiwalay na iyon ay naging isang taong sarado at emosyonal na pabago-bago. Nagbahagi rin ng kaunti si James tungkol sa nakaraang relasyon ni Will kasama si Diana. Sa una, ang kanilang relasyon ay mukhang perpekto, puno ng pagmamahalan at kaligayahan. Ngunit sa paglipas ng panahon, si Diana ay naging sobrang possessive at si Will ay nagsimulang makaramdam ng nakulong. Sa kalaunan, tinapos ni Will ang relasyon, ngunit ang paghihiwalay ay nagdulot sa kanya ng matinding panlulumo. Bilang matalik na kaibigan ni Will, hindi kinaya ni James na makita siyang nagdurusa ng ganoon. Mula noon, nangako si James na protektahan si Will mula sa sino mang babae na maaaring saktan siya muli. Ngunit ngayon, nagbago ang mga bagay. Napagtanto ni James na siya mismo ay umibig sa mismong taong dapat niyang layuan. At kahit alam niyang mali, hindi niya mapipigilan ang damdaming namumuo sa loob niya. Ganon din ang nararamdaman ni June. Sa kaibuturan ko, sa simula pa lang ay may nararamdaman na siya para kay James. Nang gabing iyon, sa tahimik na kadiliman, ang tensyon sa pagitan nila sa wakas ay nauwi sa isang bagay na mas kilalang kilala habang sila ay nagsasama-sama. Maya-maya, napansin ni James ang upos ng sigarilyo na nakalatag sa bakuran sa labas ng bahay ni June. That small detail makes him realize na kanina pa nandoon si Austin. Ngayong nauunawaan na ni Austin na binyantaan si June. Hinarap siya ni James at mariing binalaan siyang layuan ang buhay nito. At kung susubukang saktan muli ni Austin si June, handa si James na tiyaking makulong siya. Kinabukasan sa paaralan, hiningi ni Amelia si June para sa kanyang opinyon tungkol sa damit na balak niyang isuot sa kanyang birthday party sa gabing iyon, ngunit halos hindi pinansin ni June. Ang kanyang isip ay malinaw na nasa ibang lugar. Mukha siyang hindi mapakali, naliligaw sa kanyang pag-iisip habang nag-aalala kung saan patungo si James. Nang mapansin niyang naglalakad si James patungo sa klase, hindi na maitago ni June kung gaano niya ito kamis at agad siyang nilapitan. Ganon din ang hatak ni James. Lalong lumakas ang damdamin sa pagitan nila. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang nararamdaman, pinipilit niya ang sarili na pigilan ito. Masakit para sa kanya lalo na sa tuwing nakikita niyang nagmamahal si Will kay June. Nang gabing iyon, dumating si June sa birthday party ni Amelia kasama si Will. Magiliw silang bati ni Amelia at mabilis na hinayla si June palayo para maglakad-lakad sa party. Samantala, biglang nakatanggap si Will ng isa pang mensahe mula sa hindi kilalang nagpadala. Sa pagkakataong ito, ang mensahe ay naglalaman ng mga larawan na nagpapakita kina June at James na magkasama sa intimate moments. Dahil sa selos, agad na hinarap ni Will si James at humingi ng paliwanag. Sinusubukan ni James na kumbinsihin siya na ang mga bagay ay hindi kung ano ang hitsura nila. Pero matagal nang kilala ni Will si James at nararamdaman niyang may tinatago ang kaibigan niya. Kasabay nito, nakakatanggap din si James ng mga mensahe na naglalaman ng mga edited photos nila ni June. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang kumalat ang mga imahe sa lahat ng nasa party. Ang buhay na kapaligiran na dating pumuno sa silid ay biglang nawala. Nawala ang tawa, napalitan ng mga bulong, mapanuksong tingin, at mapanghusgang mga titig na nakadirekta kay June. Ang kahihiyan ay tumama sa kanya ng husto. Sa una, pinaghihinalaan ni June na si Diana ang maaaring may pananagutan sa pagkalat ng mga larawan. Nang makita kung gaano siya nanginginig, nagpa siya si James na dalhin siya sa kanyang bahay upang manatili siya ng gabi. Humingi siya ng paumanhin, sa paniniwalang ang pagiging makasarili niya at ang nararamdaman niya para sa kanya ang dahilan kung bakit siya ngayon ang naging sentro ng tsismis sa buong paaralan. Ngunit sinabi sa kanya ni June na hindi ito ang oras para sisihin ang isa't isa. Samantala, nagsimulang makapansin ng kakaiba sa ugali ni Amelia. Parang kinakabahan siya, parang may tinatago. Nang makita ni Blawan ang phone ni Amelia na naiwan sa couch, palihim niya itong tiningnan. Ang kanyang natuklasan ay nag-iiwan sa kanya ng matinding pagkabigo. Si Amelia mismo ang nagpakalat ng mga larawan. Sa panunood ng pagkakaibigan ni Will at James na unti-unting nahuhulog, nakita ni Austin ang isang pagkakataon upang makapaghiganti. Sinimulan niyang manipulahin si Will, itinulak siya patungo sa ideya ng pakikipaglaban kay James. Alam ni Austin na tatanggi si James na ipaglaban ang sarili niyang matalik na kaibigan. At kung mangyayari yon, walang awang bugbugin ni Will na ngayon ay puno ng galit at selos si James. Anong ginagawa mo kamukha kita? Kasabay nito, nagmamadali si Isa para sabihin kay June ang totoo tungkol sa mga ginawa ni Amelia. Matapos malaman na mag-aaway sina Will at James sa isang nightclub, agad na pumunta si June doon kasama si Blay.
Pagdating niya, sinubukan ni Amelia na harangan ang kanyang dinadaanan at ipahiya siya sa publiko. Ngunit sapat na si June. Walang pag-aalinlangan, hinampes niya si Amelia. Samantala, ang plano ni Austin ay naganap ng eksakto sa kanyang nilayon. Sa loob ng fight arena, tumanggi si James na lumaban kay Will. Dahil doon, paulit-ulit na hinahampas siya ni Will na naglalabas ng lahat ng galit na kanina pa niya pinipigilan. Desperado na sinubukan ni June na pigilan ang laban, ngunit mabilis siyang hinawakan ng mga security guard at ikinulong sa loob ng isang hiwalay na silid. Patay ka! Sa kabutihang palad, ayaw niyang sumuko. Nakahanap siya ng paraan upang matrigger ang sistema ng alarma na nagpapanik sa buong karamihan at pinipilit na huminto ang laban. Ngunit ang kaguluhan ay nagpapalala lamang ng mga bagay. Si James, na ngayon ay halos hindi na makatayo, ay kinaladkad ni Austin at ang kanyang mga tauhan sa isang kotse. Sa sandaling makita ito ni June, sumakay siya sa isang motorsiklo at hinabol sila. Kasabay nito ay sinasadya niyang makuha ang atensyon ng mga pulis, umaasang susundan siya ng mga ito para mailantad niya ang krimen na ginawa ni Austin. Sa kasamaang palad, ang paghabol ay nagtatapos sa kapahamakan. Bumagsak ang bitbit na si James. At habang nakatakas si Austin at ang kanyang mga tauhan, naiwan si James na nakakulong sa loob ng mga labi. Habang unti-unting nagsimulang magliyab ang sasakyan, lumiliko ang sitwasyon. Kritikal. Walang pag-aalinlangan, sumugod si June at pilit na hinihila si James palabas bago maging huli ang lahat. Ang apoy ay patuloy na kumakalat at bawat segundo ay binibilang. Nang tila imposible, biglang dumating si Will at sumama sa kanya sa pagsisikap na iligtas si James. Sama-sama, nagawa nilang hilahin siya mula sa nasusunog na kotse. Sa wakas ay nakaligtas si James sa nakakatakot na aksidente. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, darating si Will sa isang mahalagang pagsasakatuparan. Ang pag-ibig ay hindi isang bagay na maaaring pilitin. Sa huli, pinili niyang pakawalan si June at tanggapin ang isang relasyon kay James. Hindi dahil nawala ang nararamdaman niya para kay June. Sa halip, naiintindihan niya na ang pag-ibig ay hindi palaging tungkol sa paghawak. Minsan, nangangahulugan ito ng pagpapaubaya para sa kaligayahan ng taong tunay mong pinapahalagahan. Higit sa lahat, tumanggi si Will na hayaan ang sarili niyang selos na sirain ang pagkakaibigang binuo nila ni James sa loob ng maraming taon. Kaya, ang moral ng kwento ay kung ang iyong crush sa paaralan ay may kasamang MMA nights, mystery searing, at group chat photo scandals, makipag-date na lang sa library card. Hindi gaanong drama.